Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Fox ang bit ni Bailey sa kanyang isip, mukhang hindi na raw pala siya makakasibat sa sect na ito. Samantala, sa main hall naman ng Star Spirit Sect, ay sinabi ni Luo Chenzo kay Ye Fang na mukhang alam na alam daw pala talaga nito ang ibig sabihin ng pagiging direct disciple, binibeef up nito ang power ng sect, ngayon nagdala na naman ito ng isang individual dito sa sect, ano na naman daw ba ang magiging explanation nito sa pagkakataong ito? Master sambit naman ni Ye Fang, mali raw ang iniisip nito, yung tao na dinala niya rito ay isang painter. Ang mga painters ay kayang mag-integrate ng iba't ibang mga sword intent at blade techniques sa kanilang mga painting. Kaya kahit na ito raw ay mag-ascend na sa upper realm, ang beauty nito ay patuloy pa rin na sasambahin dito sa lower realm. Sasambahin ako ng future generations, not bad, tugon naman ni Luo Chenzo, mukhang nagkamali daw pala siya sa pagsisi kay Ye Fang. Sige, kalimutan na lang daw nila ang tungkol dito, ngunit bakit isinama pa raw nito si Wu Fang at Xiaozu? Master, tugon naman ni Ye Fang, pumunta raw sila sa Heavenly Pill City, at makalipas ang ilang minuto, ay naikwento na ni Ye Fang ang mga nangyari na siyang nagpa-enrage kay Luo Chenzo. Ano, dinurog nito ang Divine Pill, isang milagro na raw na nakabalik silang lahat dito. Maayos naman daw ang takbo ng body cultivation ni Xiaozu, bakit pinilit niya pa itong mag-practice ng pill refine ng alchemy? Bakit nito binuli ang tatlong elders ng Myriad Blossoms Valley? Napakaraming mga good things ang winildes nito, hindi raw ba ito na pay feel sorry? Sambit naman ni Ye Fang, napatingin sa sahig, may naisip na idea. Ang mga tiles daw dito ay worn out na, ano raw ba kaya kung gamitin niya na lang ito bilang metaphor? Agad siyang nagdash papunta sa crack sabay tadyak. Ye Fang, anong ginagawa mo, tanong ni Luo Chenzo? At sinabi ni Ye Fang na ang sinabi raw ng kanyang master na mga good things ay katulad lang ng mga ordinary tiles na ito. Kung ito ay mawawasak, ma-pay feel sorry daw ba ito? Oo, tugon naman ni Luo Chenzo. Master, ito raw ay masyadong nag-e-exaggerate, sambit naman ni Ye Fang, talaga raw bang na-pay feel sorry ito sa mga broken tiles na ito, at makikitang tumulo ang mga luha ni Luo Chenzo. Kaka-set up niya lang daw sa mga formation ngayong araw na ito. In-install niya sa ilalim ng mga tiles na ito ang core ng protective formation, ngunit winasak lang daw ito ni Ye Fang. A fox, sambit naman ni Ye Fang, mukhang bad timing daw pala ang kanyang metaphor. Nawasak na ang lahat ay nawasak na paulit-ulit na sambit ni Luo Chenzo. Naalala niya ang kanyang master doon sa upper realm, pakiramdam niya raw ito ay napaka-imposing, ngunit ngayong siya ay naging sect master na rin dito sa lower realm. Bakit daw ba pakiramdam niya siya ang naaagrabyado? Sa upper realm naman, partikular sa Everlasting Shrine Land, ay napahatching ang isang babae habang nakatitig sa screen. Ito pala ay si Huli, ang Saint Master ng Everlasting Shrine Land. Ito raw ay napaka-strange, sino raw ba itong nagsasalita patungkol sa kanya? Nag-swipe siya sa screen. Nevermind, magpapatuloy na lang daw siya sa paggamit ng kanyang divine sense upang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang disciple. Sa Star Spirit Sect naman, ay sinabi ni Ye Fang sa system na nawasak niya ang formation core ng master, maaari daw ba nilang ayusin ang mess na ito at gawing mas cool. Nag-notify ang system, ang formation ng sect hall ay isa lamang low-end version ng Everlasting Mystical Spirit Formation. Ang sect master ay hindi magawang makahanap ng suitable na core formation sa Xuantian continent. Kung kaya bibigyan niya ang host ng Everlasting Gathering Spirit Stone bilang substitute, great, tugon naman ni Ye Fang. Master, tungkol sa formation, sambit ni Ye Fang kay Luo Chenzo, pinapangako niya rong papalitan niya ito ng mas better. Nagtaka naman dito saglit si Luo Chenzo, oo tama, sambit niya, maybe ito raw ay hindi mahirap para kay Ye Fang. Agad na inilabas ni Ye Fang ang napakalaking Everlasting Gathering Spirit Stone. Master, sakto na raw ba ang laki nito? Hindi naman makapaniwala si Luo Chenzo rito, grabe, napakalaki daw nito. Ang gusto niya lang daw sana ay mga kasing laki lang ng kamao. Aganoon ba, got it, tugon naman ni Ye Fang sabay labas ng cauldron. Ye Fang, wag mong wasakin yan, sigaw ni Luo Chenzo.
ngunit hindi ito pinansin ni Ye Fang. Maya-maya pa ay lumiit na ito ng husto, Master heto na saad ni Ye Fang, kung wala na aalis na raw siya. Hay sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, kung alam niya lang na ganito ang mangyayari ginamit niya na lang daw yung buong Everlasting Gathering Spirit Stone bilang core. Mukhang na-stunned ng husto ang master sambit ni Ye Fang at nag-notify ang system. Congratulations host, ito ay nag-display ng prodigal behavior, bilang reward ito ay makakatanggap ng 100,000 big spender points at isang heavenly Dao token. Oo tama sambit naman ni Ye Fang, ano raw ba ang big spender item sa araw na ito? Nag-notify ang system, ang big spender item sa araw na ito ay 100,000 free leaf fig. Ito ay isang matamis at napakasarap na spirit fruit. Ito ay hindi maaaring makultivate sa Xuantian Continent, ito ay exclusive lang na makukuha mula sa Heavenly Dao Battlefield, at ito ay kabilang sa top 10 ultimate spirit fruits. Tinikman ito ni Ye Fang, ito raw ay hindi mukhang figs, mas mukha raw itong kamatis. 100,000 figs, well sa tingin niya ang gawing snack ang iba rito ay hindi makapagbibigay ng bawas sa napakalaking pile na ito. Hindi rin nila ito mauubos, kasi hindi naman daw ito gaya ng mga pil na maliit lang, at may naisip na bright idea si Ye Fang. Ilang sandali pa ay ikinwento niya ang patungkol dito kay Luo Chenzo at sa lahat ng mga members ng sect. Fruit fight patanong na saad ni Luo Chenzo. Inilabas ni Ye Fang ang lahat ng mga spirit fruits. Oo tugon niya, sa tingin niya raw kailangan ng sect nila na magbawas ng kaunting tensyon, kaya naisip niya raw ang nakakaaliw na activity na ito. Hinila ni Xiao Zhou ang aso at sinabihang bawal pa itong kumain, at idinagdag naman ni Ye Fang na ang rules daw ng competition na ito ay simple lang. Pumulot lang ng mga spirit fruit at magpatama. Sa bandang huli ang mayroong pinakamaraming tama at pinakamaliit na tama ay bibigyan ng punishment at ang magiging punishment ay kailangan nilang kumain ng 5,000 marrow cleansing pills. Makikita naman ang reaksyon ng dalawa, grabe iyon daw ay napaka-brutal. Ye Fang saad ni Luo Chenzo, bilang sect master, sa tingin niya hindi appropriate na sumali siya rito para lamang sa entertainment. Isa pa mapipigilan niya lang daw na mag-all out ang iba, kaya babalik na lang daw siya sa pagko-cultivate. Ngunit, biglang nagbago ang isip ni Luo Chenzo nang biglang sinabi ni Ye Fang na mayroon pa raw siya ritong 3 metrong taas na Gathering Spirit Stone. Alright sambit ni Ye Fang, kung ganun magsimula na raw sila. Nagtanong si Luo Chenzo kung hindi ba ito sasali, at sumagot si Ye Fang na gustuhin niya man, ngunit kailangan daw ng isang taong mamamahala upang maging patas ang laban. Lumapit naman ang aso kay Ye Fang at patahol na sinabing hindi niya naman daw kailangang sumali pa hindi raw ba, ngunit sinabi lang ni Ye Fang na ang pagpapakyut ay hindi gagana, at ini-announce na ang kauna-unahang Star Spirit Sect Fruit Fight Competition ay magsisimula na. Nakiusap si Zhao Tianming na wag nilang masyadong lakasan ang pagbato, at nagulantang si Elder Beigang nang biglang tinamaan sa mukha si Elder Luo Tianxing. Hahaha sa wakas may time to shine sambit naman ni Dochenyo, pababagsakin niya raw ang lahat ng mga hug na umaagaw sa kanyang limelight araw-araw. Sinong may pake doon sigaw naman ni Zhao Tianming. Samantala, sa entrance ng Star Spirit Sect, ay makikita ang pagdating ng dalawang individual na ito. Ang matanda ay si Zhang Dongfang, ang Royal Advisor ng Red Sun Kingdom, habang ang binata naman ay si Zhao Ting, ang Crown Prince ng Red Sun Kingdom. Your Highness magpahinga na muna tayo rito sambit ni Advisor Zhang, tawagin mo na lang akong Young Master Advisor Zhang tugon naman ng Crown Prince. Since ang kanilang kingdom daw ay mayroong control sa hindi mabilang na mga sects, tiyak na matatakot ang mga tao rito kapag nalaman nilang siya ay ang Crown Prince. Tama ka Young Master tugon naman ni Advisor Zhang. After all isang gabi lang silang mananatili rito dagdag pa ng Crown Prince nang biglang mayroong isang spirit fruit na lumipad papunta sa kanyang direksyon, tumama rekta sa kanyang pagmumukha. Napatingin sila sa field, at makikitang nagwala si Advisor Zhang ngunit natigilan ang dalawa nang makita nila ng malinaw kung ano ang nangyayari sa loob. Master sinasadya ka nilang hindi patamaan upang ikaw ang makatanggap ng punishment sigaw ni Ye Fang kailangan nitong magpatama. Xiao Zhou tigilan na raw nito ang kanyang mga fancy tricks gamit ang Heartfire, sumama na raw ito sa aliw.
Junior Brother Wolf ang ibaba raw nito ang kanyang espada, ito raw ay hindi fruit ninja. Advisor Zhang sambit naman ng Crown Prince, ano raw ba kaya kung dito na lang sila mag-camp sa labas? Three-leaf figs sambit naman ni Advisor Zhang, pinagbababato lang daw ng mga baliw na ito ang mga fucking three-leaf figs. Three-leaf figs sambit naman ng Crown Prince, kahit sa buong buhay niya tatlong ganito pa lang daw ang nakakain niya. Tumigil na kayo ngayon din na inis ng sigaw ni Advisor Zhang ngunit, tinakpan niya ang kanyang bunganga at ng Crown Prince nang bigyan sila ng nakakatakot na tingin ng Emperor. You piece of shit sambit naman ng Crown Prince kay Advisor Zhang, ni hindi nga raw ito nag-pay flinch sa harap ng isang 8 Heavenly Tribulations expert kaya bakit daw ba ito natatakot sa taong ito? Ngunit sinabi ni Advisor Zhang na ang taong ito raw ay isang Ascension Powerhouse, isang tingin lang nito halos madurog na ang kanyang Divine Soul at bukod pa dun, yung isang matanda na nasa Banda Run ay isa ring Ascension Powerhouse, ni hindi na raw siya nagtataka kung ito ay isang Soul Cultivator na kayang patayin ang isang individual nang walang iniiwang bakas. Ha? Sino kayo mga sir? Tanong naman ni Ye Fang. Young friend tugon ni Advisor Zhang, hindi na raw mahalaga kung sino sila sa ngayon, ngunit alam daw ba nito kung anong mga spirit fruit ang pinagbababato ng mga yon? Siyempre sagot naman ni Ye Fang, ito raw ay mga three-leaf figs isa sa top 10 spirit fruit ng Heavenly daw battlefield, ngunit ano naman daw ang big deal dito? Agad na sumigaw palapit si Advisor Zhang, you know young friend, sino daw ba ang sect master dito? Sabihin lang nila ang presyo, bibilhin niya raw ang mga ito. Ngunit sumagot lang si Ye Fang na bakit niya naman daw ibebenta ang mga ito, ni who the heck daw ba ang mga ito? Agad namang nagpakilala si Advisor Zhang, ang kasama niya raw ay ang Crown Prince mismo ng Red Sun Kingdom, trust me kayang-kaya daw nila itong ma-afford. Ha? Royal Advisor Crown Prince tugon naman ni Ye Fang, hindi raw siya nagkukulang sa pera, gusto niya rong magwaldas. No way tugon naman ni Advisor Zhang, hindi niya na raw matagalan ang pagsasayang na ito, nandito raw ba ang sect master, ang mga spirit fruit daw na ito ay napaka-scarce, itigil na raw nila ang pagsasayang na ito. Wow sambit naman ni Wolfang habang binabalatan ang isang piraso ng three-leaf fig, ang kanyang senior brother daw ay talagang napaka-awesome, hinahayaan lang sila nitong mag-aliw gamit ang mga ganitong uri ng spiritual fruit. Tatakay sambit naman ni Duchenio, na ngayon ay naka-Eren Yeager mode na. Crazy sigaw naman ni Advisor Zhang, ang lahat daw ng mga tao sa sect na ito ay puro mga baliw. Ang mga ito raw ba ay mga savages, ni wala pa raw bang kahit na isa sa kanila ang nakapunta na sa Heavenly daw battlefield ngunit, paglingon niya ay nawala na ang Crown Prince. Nandun siya turo naman ni Ye Fang, at makikitang kinakain ng Crown Prince ang mga durog na mga three-leaf figs na nasa sahig. Your Highness, what the heck are you doing? Sambit ni Advisor Zhang sabay dash sa likod nito. Well tugon naman ng Crown Prince, mas maigi rong kainin niya na lang ang mga ito kaysa sa mabulok lang ang mga ito rito. You fucking weak lang tugon ni Advisor Zhang, ano ang pinaggagawa nito? Ito raw ay ang future king ng Red Sun Kingdom, ngunit nag-abot lang ng spirit fruit ang Crown Prince at nagsabing bakit hindi ito tikman ni Advisor Zhang, ito raw ay napakasarap. Fuck, ano ang point ng pagkain sa mga ito? Tugon ni Advisor Zhang ngunit makalipas ang ilang minuto, ay lumantak na rin ito. Aha sigaw niya, gaya ng sinasabi sa alamat ang mga ito raw ay talagang napakasarap. Your Highness, nakahit daw sila ng jackpot sa araw na ito at hindi naman makapaniwala si Ye Fang sa ginagawa ng dalawa. Makalipas ang ilang oras, ay humiga na sa sahig ang dalawa. Ha? Sambit naman ni Ye Fang, malakas daw palang kumain ang mga ito, tinalo pa raw ng mga ito si Elder Bai at ang iba. Nag-notify ang system, congratulations sa host sa matagumpay na pagkumpleto sa Big Spender task sa araw na ito, bilang reward ito ay makakatanggap ng 1,000 Big Spender points at 10,000 three-leaf figs. Alright sambit naman ni Ye Fang sa dalawa, sa kanila na raw itong mga natira basta linisin lang nila ang kalat na siya namang agad na nagpabangon sa Crown Prince. Great, paiyak na sambit ni Advisor Zhang, dadalhin daw nila pabalik ang mga ito at idinagdag naman ng Crown Prince na durog man o hindi, ang mga ito pa rin daw ay mga three-leaf figs. Jinlun, kamusta ang fruit fight? Patanong na saad ni Ye Fang sa Emperor at sumagot ito na ang Yellow Doggy ang nakatanggap ng least hit,
at ang pinakamarami naman ay ang Sect Master. Ay sisambit naman ni Ye Feng sabay titig kay Luo Chenzo at sinisi naman ni Luo Chenzo si Ye Feng dahil hindi raw sana ito magkakaganito kung hindi siya nito inutos-utusan kanina. Ngunit biglang naging romantic ang aura ni Ye Feng, bakit niya naman daw hahayaang kumain uli ang kanyang master ng mga mababahong mga pil na yon, tanggapin niya raw itong 100 fresh na mga 3-leaf figs, ito raw ang ibibigay niya imbes na yung mga shit na mga marrow cleansing pills. Binigyan din ng 100 ni Ye Feng ang aso, at napaiyak si Elder Sia. Paano ang punishment tanong naman ni Elder Bai, advisor Zhang sambit ng Crown Prince, bakit daw ba pakiramdam niya na kahit siya pa ang Crown Prince, mas mababa pa ang rank niya kumpara sa isang aso. Ngunit sinabi lang ni advisor Zhang na maging grateful na lang ito, sapat na raw yung natanggap nilang mga bulok na mga 3-leaf figs, at pinulot ng dalawa ang mga natitirang 3-leaf figs sa sahig at makalipas ang kalahating oras, ay lumipat ang eksena sa Grand Hall ng Star Spirit Sect. Sinabi ni Luo Chenzo na ang 2 badges na ito ay mukhang genuine, ang mga ito raw ba talaga ay ang Crown Prince at ang Royal Advisor ng Red Sun Kingdom, o tugon naman ng dalawa. Tumayo si Luo Chenzo at nagsabing hindi pa katagalan mula nang siya ay maging isang Sect Master, ngunit narinig niya raw na ang mga sect na sakop ng Red Sun Kingdom ay kailangang magbayad ng protection fee taon-taon at magpadala ng mga tao sa oras ng digmaan. So, ang dahilan daw ba ng pagpunta nila rito ay patungkol sa protection fee, o patungkol sa mga tao? So ang pagpunta nyo pala rito ay upang mamolekta ng protection fee sabat naman ni Ye Feng, hihihi ito raw ay magandang chance upang magwaldas. Ye Feng may young friend sambit naman ni advisor Zhang, ang kanilang kingdom daw ay walang ganoong tradisyon. Marahil sa mga dire situations ay kailangan nila ng tulong laban sa mga external enemies, ngunit hindi raw sila nangongolekta ng pera. Ngunit hindi ba maaaring tumanggap na lang kayo ng pera? Marami ako nun sambit ni Ye Feng, hindi tugon ni advisor Zhang, at napatanong naman ang Crown Prince sa kanyang isip kung sino raw ba ang mayroong matinong pag-iisip na magpupumilit na magbigay ng pera. Kung ganun naman pala saad ni Luo Chenzo, kung ganun ano raw ba ang dahilan ng pagpunta nila rito, at sumagot naman ang Crown Prince na upang hanapin ang Pill God. Mayroon dong isang Pill God na lumitaw sa kanilang kingdom, kailangan nila ang Pill God upang mag-refine ng Divine Pill. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo, ang Pill God daw ba na hinahanap nila ay yung taong dinurog sa putik ang Divine Pill, kung ganun good luck sa paghahanap nyo sa Pill God na yun sabat naman ni Ye Feng at akmang tatakas na siyang ipinagtaka ng dalawa, at ikinainis naman ni Luo Chenzo. Ngunit nagulantang ang ating bida ng biglang omentra si Wu Fang, senior brother saad niya, ano nga raw uli yung pill na nirefine nito sa Heavenly Pill City, fuck you sigaw naman ni Ye Feng sa kanyang isip. Makikitang dahan-daang pangising lumapit ang dalawa kay Ye Feng, at mapapansing proud si Wu Fang sa ginawa niya. Ano siya ang Pill God? Tanong ni advisor Zhang, at sinabi naman ni Wu Fang na saan ka pa raw ba makakahanap ng pangalawang Pill God at idinugtong sa kanyang isip na sa pagkakataong ito ay natulungan niya raw ang kanyang senior brother na mag-show off, malamang napaka-grateful na raw nito ngayon sa kanyang ngunit nagulantang siya nang makita niya ang ekspresyon ni Ye Feng, agad siyang sumibat. Brother mauuna na raw siyang umalis. Napasabi ang Crown Prince na mukhang tamang lugar ang napuntahan nila, at idinagdag naman ni advisor Zhang na thank goodness na hanap nila ang Pill God, mayroon pang pag-asa para sa kanilang Arrow War God. Ye Feng sabat naman ni Luo Chenzo, kumpara daw sa ibang mga kingdom, tinatrato ng maayos ng Red Sun Kingdom ang mga sect na nasasakupan nila. Kaya reasonable lang daw na magbigay sila ng tulong sa mga ito. Sure tugon naman ni Ye Feng ito raw ay isa lamang minor task, tinawag niya si Xiao Zhou, at nag-request sa system na mag-produce ng 17 pattern 9 grade tribulation divine pills para sa kanya. Nag-notify ang system, 234,000 ang binawas mula sa big spender points ni Ye Feng, at nagbigay ng 7 divine tribulation pills na siya namang ikinagulantang ni Ye Feng. Grabe napakalaki raw ng bawas ngunit kaunti lang ang nakuha niyang divine pills. Lumapit si Xiao Zhou, nagtanong kung ano ang kailangan ng kanyang young master. Ye Feng hindi mo naman siguro binabalak na ipag-refine ng divine pill si Xiao Zhou hindi ba saad ni Luo Chenzo at sumagot naman si Ye Feng na she got this.
Hey dude, isa ka bang Divine Alchemy Master? Tanong ng Crown Prince kay Xiao Zhu na siya namang labis na ikinainis nito. Sinipa sa mukha ang Crown Prince. Anong dude daw ba ang pinagsasasabi nito? Narito ang mga malalaki niyang dibdib, bulag daw ba ito? At isa pa, siya ay isang great demon na physic cultivator. Xiao Zhu, i-consume mo ang 7 pills na ito. Sambit naman ni Ye Feng sabay abot ng pill. Siguraduhin lang daw nito na kontrolin ang kanyang spiritual energy kapag kinonsum niya na ang panghuling pill upang hindi ito aksidenteng mag-ascend. Understood, tugon naman ni Xiao Zhu. Kinonsum na ni Xiao Zhu ang mga divine pills, isusubo niya na ang pang-7, nag-release ng matinding spiritual energy, sumigaw si Ye Feng na isuppress nito ang kanyang spiritual energy sa loob. Binuksan ni Xiao Zhu ang kanyang mga mata, nag-exhale, at makikita ang pagkagulat ni Advisor Zhang. Ano, naging ascendant demon ito ng ganun-ganun lang? Ye Feng, pagtataka naman ni Luo Chenzo, ano raw ba ang pinakain nito kay Xiao Zhu? Sumagot si Ye Feng na ang mga pill na yon ay tinatawag na tribulation pill. Pag nakakonsume ka ng isa maaari ka nang makabypass sa isang heavenly thunder tribulation, at since 7 ang ibinigay niya kay Xiao Zhu, ito ngayon ay isa ng ascendant demon. Ano, may pill na ganun? Ha? Sambit naman ng Crown Prince, hindi na raw nakapagtataka na tinawag itong pill god, bigla na lang daw tuloy siyang nawalan ng ganang mag-cultivate, at sinabi naman ni Advisor Zhang na pakiramdam niya raw nawalan ng silbi yung paghihirap niya noon sa pagharap sa life and death upang ma-withstand lang ang 8 heavenly thunder tribulations. Ye Feng, tungkol sa pill na ito, sambit ni Luo Chenzo, at dumugtong si Ye Feng na wag itong mag-alala, mayroon siyang sapat na ganito para sa lahat. Maging ang dilaw na aso ay mayroon ding portion. Nagalak naman si Xiao Zhu nang ini-release niya ang kanyang kapangyarihan, ganito raw pala ang power ng isang ascendant. Sa Elder's Courtyard naman ay sinabi ni Wolfang na ngayon ay mayroon ng sapat na kapangyarihan si Xiao Zhu upang mag-ascend, at idinugtong ng Emperor na mayroon daw palang ganitong mga treasure si Master Ye. Ano pa raw ba kayang mga wonders ang itinatago nito? Sa Sect Hall naman, ay napasayaw sa tuwa si Xiao Zhu. Napahawak si Advisor Zhang sa kanyang puso, bakit daw ba nakakatanggap ng ganitong VIP treatment ang isang great demon? Hindi niya raw ito naiintindihan, at sinabi naman ng Crown Prince na wag nitong masyadong stress ang kanyang sarili. Sinabi ni Luo Chenzo na marahil kaya na raw itong i-cultivate ng mag-isa ni Xiao Zhu, ngunit upang makasigurado, Ye Feng samahan niya raw ito, at agad namang sumang-ayon si Ye Feng at idinagdag na ang isang trip papuntang Imperial City ay mukhang magandang idea. Elder Bai, sumama daw ito sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, ay nagtanong si Elder Chu kung talaga bang mayroon ng kapangyarihang mag-ascend si Xiao Zhu ngayon, at agad naman itong sumagot ng oo, at bukod pa dun nakaskip din daw siya sa mga tribulations, at makikitang napaiyak si Elder Luo Tianxing. Ha? Pagmamayabang naman ni Elder Bai kay Elder Xia, hindi niya raw ini-expect na siya ang pipiliin ni Ye Feng sa pagkakataong ito. Ha? Tugon naman ni Elder Xia, so lumalabas na ito raw pala ang favorite ni Ye Feng. Sumabat naman si Elder Luo Kai, itong dalawa raw ay nag-uusap na para bang mga concubine sa isang harem. Makalipas ang ilang sandali ay inilabas ni Advisor Zhang ang kanyang flying artifact, tinawag na pill god si Ye Feng. Nakahanda na raw silang umalis. Nagulat naman si Ye Feng nang makita ito, hindi makapaniwala na ito ay isang bahay, ang flying artifact daw na ito ay top-notch. Sumakay si Ye Feng, lumipad ang flying artifact, nagpaalam siya sa Sect Master, babalik daw sila agad. Ha? Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, aalis na naman si Ye Feng. Sana lang daw hindi na ito magdala ng mga tao pagbalik dahil napakasiksikan na raw nila rito sa sect na parang mga sardinas. Naglakbay na sila, at sa loob ay patanong na sinabi ni Ye Feng kay Elder Bai kung alam daw ba nito kung bakit ito ang isinama niya, iyon ay dahil sa ito ay masyadong mahina. Kailangan na raw nitong mag-cultivate ng mabilis, upang matulungan niya itong mag-ascend. Yes, tugon naman ni Elder Bai, salamat Young Master Ye. Salamat daw sa pagbigay nito sa kanya ng chance. Napatingin si Ye Feng sa dalawa, at napatanong kung ano ang ginagawa ng mga ito. Young Master, tugon naman ng Crown Prince, naghahanap lang daw sila ng kapayapaan at katahimikan, at napatingin silang dalawa sa labas nang biglang may napansin si Advisor Zhang, be careful Your Highness, sigaw niya. Nagtanong si Ye Feng kung ano ang nangyayari,
at naging alerto naman si Xiaozu at Elder Bai. Nag-notify ang system, reminder sa host, mayroong isang foreign national war god ang lumitaw sa unahan, at ang target nito ay ang Crown Prince na si Zhao Ting. Napamura naman dito si Ye Fang, isang classic assassination plot para sa isang Crown Prince, ito raw ay interesting. Sa labas naman ay iniikot-ikot ni Hihai ang kanyang sandata, ang taong ito ay ang war god ng Leiwu Kingdom. Kekeke Zhang Dongfang saad niya, ilabas na raw nito ang Crown Prince, dahil baka silang dalawa ang iwanan niyang bangkay. Master Ye ang taong ito ay nagmula sa Leiwu Kingdom saad ni Advisor Zhang, sa wakas tugon naman ni Ye Fang ang matagal na paghihintay ay dumating na, kekeke. Hui Zhang Dongfeng sigaw naman ni Hihai, nawalan na raw ba ito ng boses o ano, bilisan na raw nitong i-hand over sa kanya ang Crown Prince. Sa loob naman ng flying artifact ay inutusan ni Ye Fang si Xiaozu, ang taong ito na nagmula sa kung ano mang kingdom yun dispatch niya raw ito, ituring mo itong tapos na master tugon naman ni Xiaozu. Ilang sandali pa ay lumabas na si Xiaozu, sa wakas lumabas ka na Zhang Dongfang sigaw ni Hihai ngunit nagtaka siya nang mapansin niyang babae ang lumabas. Teka lang saglit sambit ni Hihai sabay tingin sa kanyang target list, hindi raw ba kaya na ito ay ang bloodthirsty praying mantis? Oo tugon naman ni Xiaozu, kilala daw pala nito ang dati niyang sarili. Ito ba ang litrato mo tanong ni Hihai? Oo tugon naman ni Xiaozu, napaka-cute niya raw noon. Natawa naman dito ng husto si Hihai, tingnan mo raw itong halimaw na ito, napaka-innocent habang dala-dala ang basag na cauldron na ito raw ba ay kinidnap at ginawang personal cook o ano na siya namang labis na nagpainis kay Xiaozu, mamatay daw ito, dudurugin niya raw ito ng pinong-pino. Nang ikaw lang mag-isa pagyayabang naman ni Hihai, hindi raw ba nito napapansin na malapit na siyang mag-ascend? Ngunit sumigaw lang si Xiaozu na tumahimik ito sabay hampas ng cauldron na siyang naging dahilan upang tumilapon si Hihai, hisambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, bakit daw nito ininis si Xiaozu, wala rong makakatalo sa isang physique cultivator pagdating sa hand-to-hand combat. Tumigil ka na sigaw naman ni Hihai sabay sangga ng kanyang mga braso sa kanyang mukha at katawan, ang kanyang ancestor daw ay isang big shot sa Sky Martial Sect, sige magpatuloy ito at pagsisisihan niya ito sa huli. At talaga tugon naman ni Xiaozu, iniisip daw ba talaga nitong ito lang ang mayroong connections, sige hinahamon niya raw ito tawagin daw nito ang kanyang grand ancestor. Sky Martial Sect sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, hindi raw ba't ang sect na yon ay isa sa mga kalaban ng kanyang master. Kaya inutusan niya si Xiaozu na wag itong magpakita ng awa na siya namang agad na sinang-ayunan ni Xiaozu at agad na pinagbububugbog si Hihai. Nag-notify ang system, congratulations host sa matagumpay na pag-eliminate kay Hihai na nag-i-initiate para sa revenge quest doon sa Upper Realm. Ang host ay makakatanggap ng 15-day trial pass papunta sa Upper Realm. Nagtaka naman dito si Ye Fang, system bakit bigla na lang daw siya nitong binigyan ng ganitong reward, sinasuggest daw ba nito na pumunta siya sa Upper Realm. Ngunit teka lang saglit bakit daw ba nagliliwanag ang kanyang voice transmitter Jade, at tinanong niya si Wu Fang kung bakit ito tumawag. Big Brother Ye Fang pasigaw na tugon naman ni Wu Fang. Mayroon dong terrible na nangyari na siya namang ikinagulat ni Ye Fang. Lumalabas na pumunta pala sa Star Spirit Sect ang master ng Everlasting Shrine Land upang kunin si Luo Chenzo na siya namang ikinagulat nito. Samantala, system sambit ni Ye Fang sa inis, ito raw ba ang idea nito upang protektahan ang kanilang sect? Sumagot ang system, ang Star Spirit Sect ay palaging ligtas naging medyo careless lang siya, hindi niya ini-expect na kukunin si Luo Chenzo pabalik sa Everlasting Shrine Land at bukod pa dun ang Everlasting Shrine Land ay nonsense sabat naman ni Ye Fang, paano niya pa raw haharapin ang kanyang waifu pagkatapos nito. Agad na sinabihan ni Ye Fang si Elder Bai at Xiaozu na kailangan nilang bumalik sa Star Spirit Sect ngayon din, Roger tugon ng dalawa, ngunit Pilgod sabat naman ni Advisor Zhang, paano naman daw yung Purple Arrow War God? May inihagis na storage ring si Ye Fang at nagsabing nandirito na ang lahat ng kailangan nila, ngunit sa ngayon kailangan niya raw ang flying artifact ni Advisor Zhang. Ha, sambit naman ng Crown Prince sa kanyang isip, kung ganun mukhang maglalakad daw pala sila pauwi.
Full speed ahead bumalik tayo sa Star Spirit Sect sigaw naman ni Ye Fang. At, mula doon ay lumipat ang eksena sa Star Spirit Sect kung saan kasalukuyang pinapagalitan ni Ye Fang ang lahat ng mga tao sa sect. Seriously, ni hindi man lang daw nila nagawang protektahan ang Sect Master, lalong-lalo na kayong mga malapit ng mag-ascend, ni wala man lang daw bang na-sense ang mga ito. Nagko-cultivate kami sambit ng Emperor sa kanyang isip at sinabi naman ni Elder Sia na naglalaro daw sila ng mahjong. Patuloy na pinagalitan ni Ye Fang ang mga elders, at ilang sandali pa ay nagtanong si Elder Bai kung ano ang gagawin nila. Sumagot naman si Ye Fang na pupunta raw silang lahat sa Upper Realm upang kunin pabalik ang Sect Master. At kung mayroon pa silang matitirang oras, maaari din daw silang mag-aliw doon na siya namang ipinagtaka ni Elder Bai. Paano naman daw sila makakapunta doon? Simple lang tugon naman ni Ye Fang sabay labas ng Upper Realm Trial Pass, inactivate, at nagmaterialize ang gintong hagdan papunta sa kalangitan. Hindi naman makapaniwala dito ang mga elders. Ascension Ladder, oo nga, Ascension Ladder, sigaw ni Elder Xiao, ni mayroon ka palang ganito. Ye Fang, sambit ni Elder Luo Kai. Alright, saad naman ni Ye Fang, umakyat na raw sila. Ngunit Big Brother, sabat naman ni Wufang, ang sino man dong individual na humakbang dito na lakang sa Ascension Power ay haharap sa matinding consequences. Tama si Wufang, dagdag naman ni Xiao Xiao, narinig niya na rin daw ang tungkol dito. Ano bang kinakatakot nyo, tugon naman ni Ye Fang, siya na raw ang bahala sa kanila, kahit na bumagsak pa ang langit, kayang-kaya niya itong i-handle. Alright, if you say so, sambit ni Wufang, at sinabi naman ni Xiao Xiao na aakyat din daw siya para kay Luo Chenzo. Ngunit biglang nagulantang si Xiao Zhu, nagturo sa itaas, Young Master Ye, tingnan niya raw yun, at makikitang ito pala ay isang Thunder Dragon. Ha! Sambit naman ni Ye Fang, isang Golden Tribulation Clouds na mayroong pulang Thunder Dragon. Well, ang mga ito raw ay mga hamak lang na Tribulation Clouds, nang biglang may narinig na boses si Ye Fang. My Lord, sambit nito, ipaubaya na lang daw nito sa kanya ang Tribulation Clouds na ito. Makikitang ito pala ay isang official Big Spender Guardian, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, dagdag pa nito, sa wakas oras na raw upang magpakitang gilas. Sumugod ang guard, great, wala raw siyang kakompetensya, sisiguruhin niya rong bibigyan siya ng pangalan ng Lord sa pagkakataong ito. Ngunit biglang mayroong lumabas na dalawa pang mga official guardian, hindi rin daw sila papayag na hindi mabigyan ng spotlight dahil ito na ang final push. Na siya namang naging dahilan upang mapamura yung unang guardian na lumabas. Nag-overtake ang isa, maghintay na lang daw ito sa likod niya kasama ang maliliit nitong mga paa, at sinabi naman ng isa pa na sinisis daw nila ang chance na mabigyan ng pangalan. Ngunit kung mayroon mang deserving na mabigyan ng pangalan dito, iyon ay walang iba kundi siya. Nag-overtake siya, damit, sigaw naman ng guard na naunang lumabas. Nagunahan sila sa pagsugod sa Tribulation Clouds, at hindi naman makapaniwala ang Emperor sa kanyang nasaksihan. Grabe, binabaliwala lang daw ng mga ito ang Tribulation Clouds, malamang ang cultivation daw ng mga ito ay malapit na sa God level. Sambit naman ni Zhao Tianming sa kanyang isip, kaya raw pala tila baliwala lang para sa kanilang junior brother ang bagay na ito. Sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, talaga rong nag-o-all out ang mga ito sa kanilang debut. Ilang sandali pa ay sumigaw si Ye Fang na malapit na silang makarating sa Upper Realm, everyone bilisan daw nila. At, makalipas ang ilang sandali, ay narating na nga nila ang Upper Realm. Here we are, sambit ni Ye Fang. So ito raw pala ang Upper Realm. Ilang sandali pa ay tinanong niya si Jinlun kung nasaan ang eksaktong lokasyon nila ngayon, at sumagot naman ito na sila raw ay nasa Cosmos Sword Sect. Kung pupunta raw sila sa Everlasting Shrine Land, kailangan nilang tumungo sa silangan. Cosmos Sword Sect, sambit naman ni Ye Fang, hindi niya raw ini-expect na ma-encounter niya na agad ang mga kalaban. Ngunit since ganito raw ang sitwasyon, pahirapan na lang daw muna nila ang mga ito. My Lord, binabalak mo bang pahirapan sila, tanong ng guardian na may sungay. My Lord, kailangan mo ba ang tulong namin, dugtong naman ng isa pa. Uy, nandito pa pala kayo, sambit naman ni Ye Fang, ang akala niya raw umalis na sila pagkatapos nilang i-dispatch sa yung Tribulation Clouds.
Hinubad ng isa ang kanyang sombrero at magalang na sinabing hindi raw nila magagawa yun nang hindi humihingi ng permiso. Oo, tama, dagdag naman ng isa, hindi raw sila mangangahas na umalis nang walang command mula sa Lord. Nagpanggap namang nagwawalis si Jinlun, ang aura ng mga ito sambit niya sa kanyang isip. Paanong nangyaring mas malakas pa ang mga ito kumpara doon sa Golden Armored Guy, ni ilan daw ba ang mga protectors na mayroon si Ye Fang? Jinlun, may task ako para sa'yo, sambit ni Ye Fang, at nagtanong naman si Jinlun kung ano ito. Sinabi ni Ye Fang na naalala niya rong ito nga pala ay isang emperor, kaya siguro naman mayroon itong teritoryo dito sa Upper Realm, hindi raw ba? Young Master Ye, tugon naman ni Jinlun, mali daw ang iniisip nito, ang mayroon daw siya ay isa lamang maliit na sect. Ngunit sinabi lang ni Ye Fang na tama na ang humility, binibigyan niya raw ito ng green light na makabalik, ngunit siguraduhin daw nito na ikakalat nito ang salita patungkol sa kanyang sect, malayo at malawak, across sa Upper Realm. Master Ye, anong binabalak mo, tanong ni Jinlun, at sumagot si Ye Fang na ang balak niya ay ang kunin pabalik ang sect master, ipaalam sa buong Upper Realm na ang Star Spirit Shrine Land ay pag-aari ng kanyang master, at sinabi ni Jinlun na naiintindihan niya raw. Perfect timing, sambit ni Ye Fang, tinawag niya ang tatlong mga guardians, dalhin daw nila si Elder Bai at ang iba pa upang bigyan ng taste ng kanilang sariling medicine ang Cosmos Sword Sect, Panglay Immortal Island, at Sky Martial Sect. Oras na raw upang mag-splash sila rito sa Upper Realm. At habang dinidispatsa nila ang mga yon, kunin din nila ang mga resources ng mga yon. Ha, sambit naman ng isang guardian, bakit hindi na lang daw nila i-wipe out ang mga yon? Lumuhad si Ye Fang, tinanong ang guardian kung alam ba nito kung ano ang pinakamasakit na bagay sa mundo, no idea, tugon ng guardian, at idinugtong naman ni Ye Fang na ang mabuhay ng walang pera, iyon daw ay ang pinakamasakit na bagay sa mundo sabay tawa ng malakas. Ha, sambit naman ni Xiao Zhu sa kanyang isip, sa tingin niya raw mayroon pang isang linya, ano pa raw ba ang silbi ng pera kung patay ka na? At, mula doon ay lumipat ang eksena sa Cosmos Sword Sect kung saan sumigaw ang Sect Master na sino ang mga ito, bakit nagtay-trespass ang mga ito sa Cosmos Sword Sect? Mapapansin na nagpalit ng get up ang apat na elders, kami ay nandito upang magnakaw, sambit ni Elder Luo Tianxing. Natawa naman ang Sect Master nang marinig ito, ni hindi nga raw magawa ng mga ito na mag-ascend, yet napaka-bold ng mga ito na magbitaw ng ganitong salita, pues maghanda raw silang mamatay. Ngunit bigla siyang inupakan ng guardian, at isinilid ng mga elders sa kabaong. Ganoon din ang nangyari sa Sect Master ng Panglay Immortal Island Sect. Habang pinaglamayan naman ng tatlo ang Sect Master ng Sky Martial Sect. Ha, sambit naman ni Ye Fang, mukhang nag-aaliw daw ang mga ito. System, andyan ka ba, tanong ni Ye Fang? Oo host, tugon naman ng system, ano raw ba ang kailangan nito? Hayaan mong bumuhos, sambit naman ni Ye Fang, gusto niya rong magkaroon ng malakas na ulan, na siya namang ipinagtaka ng system. Samantala, sa Everlasting Shrine Land naman, ay makikitang hinimas-himas ni Luo Chenzo ang balahibo ng kanyang master. Master, sambit ni Luo Chenzo, kinuha lang daw ba siya nito para rito? Ngunit sumagot lang si Sect Master Hu na ang lower realm ay napakalawak, napakatinding effort ang ginawa niya upang mahanap lang ito, kaya ano raw ba ang mali kung i-brush nito ng ganito ang kanyang balahibo? Ngunit yung dam na Cosmos Sect na yon, ang lakas naman daw ng loob ng mga yon na maglay ng kamay sa kanyang disciple, iniisip daw ba talaga ng mga yon na madali lang na i-provoke ang Everlasting Shrine Land? Master, sambit naman ni Luo Chenzo, gustong-gusto niya rong maghiganti, ngunit pakiusap, hayaan daw muna siya nitong ma-recover ang dati niyang lakas bago sila gumalaw. Agad namang nag-transform si Sect Master Hu, disciple, maaari daw itong mag-cultivate ng mapayapa dito sa Upper Realm, dito sa Everlasting Shrine Land, wala rong makakagalaw sa kanya rito. Sure, tugon naman ni Luo Chenzo at napasabi sa kanyang isip na ngayong nandito na siya sa Upper Realm at nasabi niya na sa kanyang master ang patungkol sa nangyaring pag-ambush sa kanya, medyo nawala na raw ang kanyang pag-aalala, ngunit, nagtataka raw siya kung kamusta na yung mga nasa Star Spirit Sect.
Ang path ng cultivation, mula sa pag-unlock ng spiritual sea hanggang sa ma-overcome ang mga tribulations at mag-ascend, ay inaabot ng dekada o century pa. Maaaring ang iba ay hindi makasurvive sa journey, ngunit since nasa Star Spirit Sect si Yefang, alam niya raw na hindi magtatagal at mag-ascend na rin ang mga kasama niya sa sect. Ang hindi niya lang alam, ay kung kailan sila makakarating dito sa upper realm. Father, Sister, Yefang, perhaps kapag ang mga ito ay nag-ascend na, ni hindi niya na makikilala ang mga ito. Nagtaka si Luo Chenzo, bakit daw ba siya naiiyak patungkol sa bagay na ito, samantalang palagi naman siyang nagrereklamo sa mga yon dahil sa pagsagabal nila sa kanyang cultivation. Nang biglang mayroong tumagaktak na mga spirit crystals sa bubong, narinig ito ni Luo Chenzo, agad na nagdash, ano ang ingay na yon, ano ang nangyayari sa labas. Paglabas ni Luo Chenzo ay nagulat siya sa kanyang nadatnan, umuulan ng mga immortal crystals, naghiyawan ang mga cultivators, ang kalangitan ay namamahagi ng yaman, hindi na raw sila magkukulang sa mga immortal crystals ngayon. Teka lang, anong nangyayari, sambit ni Luo Chenzo, kailan pa raw ba umuulan ng mga immortal crystals sa upper realm? Naalala niya si Yefang, teka lang, ito raw ay pamilyar. Lumabas din si Sect Master Hu at tinanong si Luo Chenzo kung ano ang nangyayari, ito raw ba ay na-engage doon sa lower realm? Engage. Master, anong pinagsasasabi mo? Sagot naman ni Luo Chenzo, hindi pa raw siya na-engage kailanman maging sa upper realm man o sa lower realm. Kung ganun, ano ito? Patanong na saad ni Sect Master Hu. Maaaninag ang isang flying artifact sa itaas, maririnig ang isang boses, siya raw ay ang direct disciple ng Star Spirit Shrine Sect na si Yefang, pumunta rito upang mag-propose ng marriage sa saintess ng Everlasting Shrine Land na si Luo Chenzo. Yefang, sambit naman ni Luo Chenzo sa labis na pagkagulat. Ha, sigaw naman ni Sect Master Hu, ang lakas naman daw ng loob nitong lumitaw na lang ng bigla dito upang mag-propose sa kanyang disciple. Ano raw ba ang Star Spirit Sect na pinagsasasabi nito, ni sino raw ba ito, hindi niya pa raw ito naririnig. Master, sambit naman ni Luo Chenzo at nagtanong kung naaalala pa ba nito ang sinabi niyang nag-establish siya ng sect doon sa upper realm. Ang pangalan daw ng sect na yon ay Star Spirit Sect at ang nagpo-propose ngayon ay ang kanyang direct disciple na si Yefang. O hahaha, tugon naman ni Sect Master Hu, ito raw ay isang napakalaking coincidence, hindi raw ba't nasa upper realm sila ngayon. Kung totoo raw ang sinasabi nito, kakainin niya raw ngayon mismo ang token ng kanilang Everlasting Shrine Land Sect. Nang biglang tumalon si Yefang, napansin ni Sect Master Hu ang cultivation level nito. Ha, talaga raw palang, tumalikod si Sect Master Hu, nagland si Yefang, so ito raw pala ang kanyang Grandmaster, ang kanyang mother-in-law. Excuse me, tugon naman ni Sect Master Hu, namamalat daw ang kanyang lalamunan, kukuha lang muna siya ng tsaa, babalik lang siya. Ilang sandali pa ay nagtanong si Luo Chenzo kung papaano nakapunta si Yefang dito sa upper realm, at ano raw ba ang Star Spirit Shrine Land na pinagsasasabi nito. Sumagot si Yefang na ang pagpunta rito sa upper realm ay hindi big deal para sa kanya, walang shrine land, kaya gumawa daw siya upang i-welcome ito. Yefang, tugon naman ni Luo Chenzo, nababaliw na raw ba ito, ang mag-announce ito ng proposal ng biglaan, hindi pa raw siya umoo, plus ni may idea daw ba ito kung ano ang magiging backlash ng pagpunta nito rito. Honey, tugon naman ni Yefang, alam niya na raw ang patungkol dun. Hindi raw ba't ang pinag-aalala nito ay ang Cosmos Sword Sect, Panglay Immortal Island at Sky Marshal Sect, so alam mo pala ang lahat, sambit ni Luo Chenzo. Ngunit sinabi lang ni Yefang na tumingin ito sa itaas, Sect Master, ninakawan namin ang Sky Marshal Sect para sa iyo, sigaw ni Elder Bai, Lady Saintess, sambit naman ni Zhao Tianming, inubos daw nila ang resources ng Panglay Immortal Island at idinagdag ni Elder Xiao na ginawa din daw nila ang kanilang parte, at tumulo ang luha ni Luo Chenzo sa kanyang mga narinig. Lumuhad si Yefang, here's my proposal, saad niya, honey, will you marry me? Nagtaka naman si Luo Chenzo nang makita niya ang binuksan ni Yefang sa harap niya, ito raw ay, at sinabi ni Yefang na ang mga ito raw ay mga detonation buttons para sa tatlong sect na kalaban nito. Pindutin niya lang daw ito, at agad na sasabog ang sect ng mga yon. Napangiti naman dito si Luo Chenzo, salamat Yefang, saad niya,
gustong-gusto niya raw ang proposal na ito. Umalma si Sect Master Hu, hindi raw siya papayag, ngunit pinigilan siya ng mga guardian at nagsabing kapag nag-propose ang kanilang lord, wala na raw itong magagawa kundi ang pumayag. Nagdash din si Elder Bai at ang Emperor, at namulaklak ang dalawa. Inangat ni Luo Chenzo ang kanyang kanang kamay palapit sa buttons na hawak ni Ye Feng, pinindot, at sabay-sabay na sumabog ang tatlong sect. Ilang sandali pa ay lumingon siya kay Ye Feng, at nagtanong kung maaari ba siyang sumali sa landas ng pagwawaldas. Siyempre naman, honey, pangising tugon ni Ye Feng. Samantala, sa isang mysterious space, ay makikita ang babaeng ito na nasa harap ng mga screen. Ang magpaulan ng mga immortal crystals sa buong upper realm at gawing araw ang gabi ay halos pumatay na sa kanya, kung nalaman niya lang daw sana ng mas maaga na ganito ang mangyayari. Hay, sambit niya sa bayunat, ang babaeng ito pala ay ang Divine Lord na si Zixing, walang iba kundi ang system mismo. Host, sambit niya, hinihiling ko ang kaligayahan ninyong dalawa.